Mau kay buti na. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Amen. Tinatawag ko ulit si Brother Jen. Pang mag-isang leader. Kaya mawit ng bigas siling. God sent His Son,
Bakit nga ba sa himalang nais mo ibigin ka dahil sa ikaw ay mahal. Si Brother Aldo kung mag-opening prayer. Magandang gabi sa atin. Amen. Lahat tayo patuloy sa galak sa gabi nito. Amen. Masaya na tayo ay nagtitipon-tipon Amen. na pinagsalusaluan natin ang salita ng Diyos. Amen. Napaka-importante. Dapat itong pagkabisihan natin sa araw na to sa sanglibutan. Kaya tayo mga kapatid, napagkabiyaya natin na tayo ay binigyan ng salita ng Diyos. Amen. Tayo makatanggap dito sa lupa ng salita ng Diyos o kahit nakapagkinig ka ng salita ng Diyos, hindi mo natanggap sa iyong puso, wala ka pa rin pagpapala sa ating Panginoon. Hindi natin masasabing mahal, kung sasabi lang kayo, mahal ko ang Diyos at tinatanggap ko ang salita ng Diyos. Hindi ka dapat yung sa Hanggang bibigla. na ganun lang ang pasasabihin. Hindi buong puso ka na Praise God. talagang mga nanonood sa live. Tutok tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin ang anumang bagay naman sa sanglibutan. Sa gabi ito, sa aking sishare sa bawat isa sa atin, sa ipagkat sa pamagitan ito, ang mga matanda ay sinasaksihan sa pananampalataya, ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pag-create, makapaglika ng anong gusto niyang ilika. Kung di binigay niya ang salita, ang Diyos tungkol sa Kanya, mga kaluog at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Siya nagsasalita pa. Pinakita ang Diyos kasi siya ay kinuha ng Diyos na tunay siya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y kalugod-lugod sa ating Panginoon. Praise Tanggap-tanggap sa Kanya. Amen. Yun yung kailangan natin gawin, mga kapatid. Praise God. Na tayo ay
hindi magbubunga ang pananampalataya nyo. Kung ganon kayo na parang na-attack pa ang inyong Panginoon. Okay. Sa pananampalataya, sinuwi ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay ng pananampalataya. Yun yung tunay na may pananampalataya ka, may katwiran ka sa Panginoon. Ang pangako na kasama niya. Ito yung mga bibigyan ng Diyos na pamana sa kanila ng ating Panginoon. Ito si Isaac at si Jacob kasama. Magkakasas na ang kanyang gulang. Palibhasa ay inari niyang dapat ang pangako. Binigyan din siya ng Diyos ang Diyos ang gumaganap sa kanila. Dapat ka tayo ganon, mga kapatid. Magbago tayo sa mundong ito, mag-focus tayo sa pananampalataya natin, kasi ang sanglibutan diyan nananalayo tayo si Satan ng magpapahamak sa inyo. Kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang tagabay sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga yahong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili at katotohanan kung kanilang nahalala. Yahong lupaing kanilang pinagong magaling na lupaing. Sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinaiya ng Diyos na tawagin Diyos nila, sapagkat kanyang ipinag-anda sila ng isang bayan. Amen. Ipinag-anda na lupain na perfect na. Wala na doon yung manglilibak. Napakaganda na doon sa lugar na ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Pero kung hindi kayo pananampalataya nyo, hindi sa puso, hindi galing sa puso, kundi sa bibig lang, wala kayong matatanggap na mana sa ating Panginoon. Amen. Kaya yun yung kailangan natin na lagi natin tandaan, mga kapatid, bulay-bulayin natin sa ating puso ang salita ng Diyos. At baka binigyan kayo ng mana dito sa mundong ito, iba ang nagbibigay sa inyo dito. Iba. Kasi iba yung nag-aari dito sa mundo. Tandaan nyo mga kapatid, iba ang nag-aari dito sa mundo. Ang nag-aari dito sa mundo, si Satanas, hindi na ang Diyos. Kaya tayo binigyan ng mabiyayaan, mabigyan tayo na buhay na walang hanggan. Pero kung hindi nyo ito tinanggap, hindi nyo ito pinapansin ang salita ng Diyos, ay ano ibibigay sa inyo para hindi nyo mapansin ang salita ng Diyos. Pero kung kayo ay anak ng Diyos, dapat iba kayo bigyan nyo ng pagkakataon, bigyan nyo ng oras ang salita ng Diyos. Okay, patuloy tayo mga kapatid. Amen. Ang palataya ng subukin si Abraham ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak na mga pangako ay siyang nag-andog sa kanyang bugtong na anak. Si Abraham, nandog.
na siya ay isang may pinangawakan na isang pananampalataya. Siya ay tunay na tiwala sa ating Panginoon. Ginawa niya, inandog niya yung kanyang anak. Pero nung inandog niya yung kanyang anak, ni Abraham, tiwala sa ating Panginoon. Dapat ganun tayo mga kapatid. Kung sa pananampalataya, may pinangawakan tayo sa ating Panginoon na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya napakaganda mga pagsubok sa inyo, tanggapin nyo. Ang Diyos lang ang makapagbibigay sa inyo. Na iniisip na maging sa gitna sa pananampalataya ni Jacob nang mamatay na ay binabasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at nagutos tungkol sa kanyang mga puto. Sa pananampalataya ng ipanganak si Moises ay itinagong 3 buwan. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises ay tumangging siya ay tawagin anak ng babae ni Parahon. Tinanggihan. Sa pananampalataya nila, kailangan tayo ay lumapit tiwala na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan na Egypto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Kabayaran. Yun yung kailangan natin, na hindi natakot sa puot ng araw, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niya hindi nakikita. Hindi siya natakot na lumayas siya doon sa lugar na yun sa Egypto. Kasi may siya sa ating Panginoon, tiwala sa pananampalataya niya. Sa pananampalataya ay nangalabak ang mga punta. Buta ni Jericho pagkatapos ng makukop ng 7 araw. Jefte tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta. Wala na siyang panahon. Kukulangin siya ng panahon. Kaya hindi na niya lahat sinabi. Kasi ang haba ng mga iyon. Nagsipatay ng isa ng ako. Nangagatanan sa talim ng tabak. Nagsilakas sa kainan. Naging mga makapangyarihan sa pagbaka. Ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang tayo sa ating Panginoon. May mana tayo sa Kanya. Kaya kailangan natin yun. At ang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibat at pagkahampas o pinagtutusok, pinagpapatay sa tabak. Sila ay nagsilakad na parito na may galat na mga tupa, kambing na mga sala. Nagpigati, tinatampalasan yungib, parang yung
sa bundok. At ang lahat ng mga ito ay sila ay nagpatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya. Yung tunay na mananampalataya ay may matatanggap sa ating Panginoon. Yun yung kailangan natin na may sa puso natin. Matanggap nyo ang tunay na biyaya ng Diyos. Amen. Tanggapin natin mga kapatid. Ito ang tunay na biyaya tayo magalak at dito tayo magkatuwaan sa salita ng Diyos. Pagsalusaluhan natin ang salita ng Diyos. Kasi yun yung napaka-importante kung wala pa sa inyong pananampalataya. Kailangan ang nalalaman sa ating puso ang salita ng Diyos para kayo ay kasi kung ang nasa puso natin ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos, siya ang tutulong na tayo ay Kukontrol. maaliw tayo ng salita ng Diyos. Okay, praise God, hallelujah. Papatuloy muli sa salita ng Diyos sa ating mga pastor. Amen. Kahit wala naman nakakita, wala hindi siya tinuro, nagulat lang na bigla siyang umalis. Nandun na agad yung isip ng tao. So nahuli siya. So na-imbestigahan. To show in action. Ipinapakita ito sa gawa. No? Kung mahal mo talaga ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Kung mahal mo ako, ganapin mo ang aking mga sinasabi. Amen. No? At makita natin ni Abel. Nag-gets ako? Amen. Ang dugo ni Jesus ay nagsasalita. Tama. Tingnan mo. Pag-ingatan ninyo kayo tagapamagitan ng bagong tipan. Tagapamagitan. At dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Tingnan natin ang dugo ni Abel. Sa Genesis chapter 4. Nakita niya ito, ang dalawang ito, nakita niya si Abel na nag-init ang kanyang ulo kasi bakit naman ang kanyang handog ay hindi tinanggap ng Diyos? Bakit ang handog niya ay tinanggap ng Diyos? Sa 10, sinabi niya, anong iyong ginawa? Sabi ng Panginoon kay Cain. Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Life ng dugo, siya yung nagsisigaw. Anong sinigaw? Justice. Justisya. Amen. Amen? Amen. Kaya ngayon, uso ngayon yung kaya nga si Duterte kinasuhan, pati si Bato papalit. That is the law sa batas. Amen. Pero by the grace, sabi ng Panginoon, wala pang binago ng Diyos yan. Kaya nga may justice. So, ibig sabihin, the blood of Jesus speak it. Sabi niya dito, ang dugo ni Jesus nagsasalita. No? Sabi niya, si Abel, he was a righteous man. Si Abel daw ay siya'y matuwid na tao. Hindi Cain. Amen? Amen. Na magkakaroon ng hustisya ang dugo mo. Yun yung sabi ni Abraham. But the blood of Jesus Christ not only cried out. Dapat ang dugo ni Jesus Christ daw, hindi lamang ito sumisigaw. Si Cain, ang dugo ni Abel, hindi nakapagtago sa kasalanan ni Cain. Dahil ang sigaw ng dugo ni Abel, justice for Cain, para mahatulan si Cain. Pero ang dugo ni Jesus, sumigaw para pagtakpan, hindi na tayo mapaparusahan. Amen. Amen? Amen. To be clear. Amen. So all Cain come out today. If you've been a persecutor, you see. At ang sabi, may sinabi si Brad Branham,
na ang persecutor against the word, kung ikaw ay persecutor, if you been a persecutor against the word, at marami daw nagsasabi na wala na yung mga laban sa salita ng Biblia. Wala na yan. Yung mga sila yung nag-persecute. Sila yung hindi mo mababayaran ng pira ang iyong kaligtasan. Tandaan nyo. Nag-gets nyo ko? Amen. Kahit gaano ka kabilyonaryo sa mundong ito, sinusugan ko yung topic ng brother. Amen? Sabi niya, verse 22, ano palang kabayaran ng kasalaan ng ating kaligtasan? Sabi sa 22, at ayon sa kautusan sa Hebrew chapter 9, ibig sabihin, hindi yung bilyon-bilyon ng pera mo hindi nakakapagpatawad sa iyong kasalanan. Amen. Amen? Amen. Ang nagkapapakatawad sa iyong kasalanan, sabi dito, nasa Kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan. Pero ang sigaw ng dugo ni Jesus Christ, patawarin mo ang mga taong mga nagkasala nito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Praise God, napakaganda na biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang mahirap kasi, karamihan sa mga church, sa pastor, puro blessing ang pangangaral. Nagis yung mga kapatid. Amen. Dito kayo para pagpalain kag umatin. Amen? Amen. Tama. Kung unahin ko ang Diyos pala, magkaroon ako ng eroplano. Unahin ko ang Diyos, manalo ako sa luto. Unahin ko ang Diyos, mapapatayo ako ng magandang bahay, malaking bahay. Amen? Amen. Yun ang tinuturo, blessing ng natural. Tama. Hindi ba? Yun ang kasiyahan, hindi yan nakadepende sa yaman mo. Amen? Tama. Hindi yan depende na ikaw ay maraming pera, masaya ka. Maraming pera, pero mas maraming problema. Pagdating ng sweldo, marami kang pera. O mga anak, mag-Jollibee tayo. Hallelujah! Mag-Jollibee tayo, pakain, masaya, happy. Mamasyal tayo. Pagdating, wala ng budget, wala ng pera. Lungkot, trabaho naman. Kayod na naman tayo. Hintayin ko naman ang December. Hindi yung kung nauna mo ang Diyos, ay magsimba ako para pagpalain ako. Malay ko, mabili ko yung pangarap kong eroplano. Kailang makatapos ang anak ko, maging engineer at papasok sa kontraktor. Sa DH na po, anong tawag mo? Sa highway department. Hallelujah. Hindi yan ganoon. Praise God. Hindi po ganoon, mga kapatid. Tayo po ay masaya. Amen. No? Ako, nakita ko mga... Amen? Tapos, uuto-utuin ka, gaganon ka sa mukha niya. Pahingi mo na. Pahingi na. 2.5 lang. Ako 2.5, magkano na yun? 10 na yun eh. Hindi mo lang sabihin 10, 2.5. Para mas, hindi pag 10 kasi, pag pakinggan mo agad, malaki eh. Pero, pag mayroong salitang 5, maliit eh. Kaso 2 eh. Talino. Talino. Kaya, ako, paglilingkod sa Panginoon, lalo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen? Hindi po ang ating panalangin, mga kapatid, tayo magsitayo. Amen. Manalangin tayo na, O Lord God, maraming salamat sa mga pagpala mo sa gabing ito na ang tunay na pagpapala ay kasama ka namin ng Diyos. Na kami ay may kasiyahan at kagalakan
na binubulay-bulay namin ang iyong mga salita. Ang napakaganda Lord God. Ama, marami pong salamat. Dakila at makapangyarihan Lord God sa mga lahat ng itong salita na ibinigay mo sa amin sa gabi ito. Ikaw po ang manguna sa amin at magbibigay ng pananampalataya. Ama, marami pong salamat. At ganoon din Lord God na Sister Lynn ay ikaw pong bahala sa kanya kung saan man siya. Ay minsan nakikita ko ay hayaan mo ang banal na espiritu ay pumasok at dumalo sa kanyang konsensya upang magpaalala sa kanyang lahat. At ganoon din Lord God si Sister Nabil, ang kanyang may bahay nawa, makasama na namin silang lubusan, silang magpamilya, na makaisa namin sa kanilang pananampalataya at maglingkod kami na sabay-sabay. At ganoon din Sister Eileen at si Brother Henry na kanyang pamilya. Ikaw na po ang sa kanilang bahala. O Lord God, anong mga pagsubok na maging halimbawa ang kanilang buhay sa mga paligid. O Ma, ganoon din Lord God, ang pag-uwi ng Sam, ang kapatid, si Brother Sam at ang kasama ng pinagtiyahin ay ikaw po ang mag-ingat sa kanila Lord sa biyahe. Karating siya, mabigla lamang kami na mayroon na siyang ticket na pauwi na. At ganoon din Lord God, na ikaw na po ang bahala Lord God sa kay Sister Ivy nasa ibang bansa. Ikaw na po ang bahala.